Movie Recap Tagalog here. Nagsisimula ang kwento sa isang babaeng nagngangalang Myunam, isang dalagang hindi kailanman ipinapakita ang kanyang mukha sa mundo. Palagi siyang naglalakad na may karton na kahon sa ulo at tumatangging lumabas ng bahay. Para sa sinumang makakita sa kanya ngayon, tila kakaiba siya at puno ng misteryo. Ngunit hindi naman siya dating ganoon. Noong nag-aaral pa siya, nag-ipon si Myunam ng lahat ng kanyang lakas ng loob upang ipagtapat ang nararamdaman niya sa isang lalaking tunay niyang gusto. Puno ng pag-asa, inosenteng pagmamahal ang kanyang puso. Ngunit sa halip na tanggapin ng maayos ang kanyang damdamin, malupit siyang tinanggihan ng lalaki. Pinagtawanan nito ang kanyang itsura, tinawag siyang pangit at ipinahiya sa harap ng lahat. Mas masakit pa roon, nakisabay rin ang ibang mga estudyante. Kumalat ang tawanan sa buong silid-aralan, sinundan siya ng mga bulungan sa mga pasilyo at bigla siyang naging sentro ng walang katapusang kahihiyan. Nang araw na yon, umuwi siyang umiiyak. Yumakap siya sa kanyang ama habang nanginginig ang buong katawan niya sa sakit at kahihiyan. Dahil sa matinding galit at pagkadurog ng puso, winasak niya ang ilang gamit sa kanyang silid at sumigaw na hindi na siya muling lalabas ng bahay. At tinupad niya ang pangakong iyon. Halos isang taon na hindi man lang lumabas ng bahay si Myunam. Kahit minsan, ang mundo sa labas ay naging lugar ng takot para sa kanya. Isang paalala ng pagtanggi at kahihiyan. Isang tahimik na hapon, habang naglalaro siya ng lobo sa kanyang kwarto, aksidente itong lumipad palabas ng bintana. Nang hindi ganong nag-iisip, lumabas siya upang kunin ito. Doon niya nakita ang isang binatang malapit sa kanya na mabait na nag-alok ng tulong. Mahinahon ang boses nito at wala namang masamang intensyon. Ngunit agad bumalik ang takot na matagal niyang kinikimkim. Sa isang sandali ng matinding pag-aalala, kumuha siya ng itinapong kahon mula sa basurahan at isinuot iyon sa kanyang ulo upang maitago ang kanyang mukha. Kakaiba man ang naging desisyon niya, iyon pala ang magbabago ng lahat. Sa ilalim ng kahon, pakiramdam niya ay ligtas siya, nakakubli at protektado mula sa panghuhusga. Naguluhan ang binata sa kanyang ginawa at kalaunan ay umalis na rin. Ngunit mula ng araw na iyon, nagpasya si Myunam na hindi na niya kailanman ipapakita muli ang kanyang mukha sa kahit sino. Ang kahon ang naging panangga niya laban sa mundo. Habang lumilipas sa mga taon, nagpatuloy siya sa pamumuhay sa loob lamang ng bahay, umiiwas sa realidad. Ngunit sa internet, ibang-iba siya. Gumamit siya ng peking pagkakakilanlan sa social media at nagkaroon ng maraming kaibigan. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang hitsura. Walang humuhusga sa kanyang panlabas na anyo. Ang nakikita lamang nila ay ang kanyang personalidad, kabaitan at sense of humor. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tinatanggap siya dahil sa kung sino talaga siya sa kalooban. Kaya nagpatuloy siya sa dobleng pamumuhay na yon sa loob ng maraming taon. Nagtatago mula sa totoong mundo habang malayang nakikipag-ugnayan sa virtual na mundo. Ngunit ang buhay na itinayo sa pagtatago ay hindi maaaring manatiling lihim habang buhay. Labis na nalulungkot ang ama ni Myunam sa paraan ng kanyang pamumuhay. Nasasaktan siya habang pinapanood ng kanyang anak na araw-araw ay kinukulong ang sarili sa silid at nabubuhay na lamang sa pamamagitan ng social media. Halos hindi na ito nakikipag-usap sa totoong mundo at unti-unti na siyang nilalamon ng kalungkutan. Dahil desperado na siyang matulungan ang anak, bumisita siya sa therapist nito at nagmakaawang humanap ng paraan. Mahinahong ipinaliwanag ng doktor na hindi naman mapanganib ang kanyang kalagayan, ngunit seryoso ito. Kailangan niya ng pakikipag-usap, pakikisalamuha sa pamilya at higit sa lahat, muling pagharap sa mundo sa labas. Ang patuloy na pag-iwas sa buhay ay lalo lamang magpapalala ng lahat. Dahil determinado siyang baguhin ang sitwasyon ng anak, gumawa ng matapang na desisyon ang kanyang ama. Ipinasok niya si Myunam sa parehong paaralang pinapasukan ng kanyang kapatid. Pag-uwi niya at sabihin kay Myunam na magsisimula na itong pumasok kinabukasan, matatag ang kanyang tinig. Wala nang atrasan. Lubos na nabigla si Myunam. Nakipagtalo siya sa kanyang ama at sumigaw na galit siya sa mga tao na ayaw niyang lumabas ng bahay at masaya na siyang mamuhay nang may kahon sa ulo. Iginiit niyang kapag pumasok siya sa paaralan ng ganoon, muli lamang siyang pagtatawanan ng lahat. Sinubukan ng kanyang ama na dahan-dahang alisin ang kahon sa kanyang ulo, ngunit napasigaw at napaiyak siya habang pilit itong hinahawakan. Nagmamakaawa siyang huwag siyang papasukin, ngunit nanatiling matatag ang kanyang ama. Kailangan niyang pumasok. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang kanyang kapatid sa silid dala ang isang bagong kahon. Hindi tulad ng luma at pudpud na kahong, matagal na niyang ginagamit na taguan. Maayos at maingat ang pagkakagawa nito. Mahinahon niya itong inabot kay Myunam at sinabing mas maganda ito. Dahan-dahang inalis ni Myunam ang lumang kahon. Lumitaw ang kanyang mukha, maselan at napakaganda, ngunit puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Habang lumuluha, tinanong niya ang kanyang kapatid kung pangit ba talaga siya. Sa kabila ng kanyang likas na kagandahan, wala na siyang natitirang tiwala sa sarili. Inalo siya ng kanyang kapatid, sinabihang huwag nang umiyak at tiniyak na hindi siya katulad ng iniisip niya. Pinangakuan din siya nito na sasamahan siya sa paaralan at poprotektahan siya. Binalaan pa siya ng kanyang kapatid na may mga mapanganib na pasaway sa paaralan at kailangan niyang mag-ingat. Nang gabing iyon, magkasamang umupo ang dalawa habang dinidekorasyonan ang bagong kahon gamit ang iba't ibang kulay at guhit. Nang matapos sila, naging makulay at kakaiba ang itsura nito. Naging espesyal ito, isang bagay na tunay na para sa kanya.
Kinaumagahan, pumasok si Myunam sa paaralan suot ang dekoradong kahon. Kabado siya at nanginginig. Inaasahan ang pinakamasamang mangyayari. Pagkakita pa lamang sa kanya ng mga estudyante, agad silang napatingin ng may pagtataka. Nagsimulang magbulungan ng ilan. May mga natawa rin. Muling nagsimula ang pangaasar. Bumalik sa kanyang isipan ang masasakit na alaala ng pagtanggi noon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, nanlabo ang kanyang paningin, at muntik na siyang himatayin sa sobrang kaba. Sa sandaling iyon, aksidente siyang nabangga ng isang lalaking nakasuot ng helmet. Ang pangalan niya ay Minton. Hindi tulad ng iba, hindi siya tumawa. Sinubukan nitong ipakilala ang sarili ng maayos at magiliw, puno ng kuryosidad tungkol sa bagong estudyante. Ngunit si Myunam, natakot na takot muling pagtawanan, ay dali-daling lumayo. Si Minton naman ay hindi iyong tipo ng taong madaling sumuko. Sinundan siya nito at maayos na nagpakilala. Ipinaliwanag na estudyante rin siya roon. Ngunit bago pa lumalim ang usapan nila, aksidente namang nabangga ni Myunam ang isa pang estudyante, si Zero, ang leader ng isang kinatatakutang grupo sa paaralan. Agad siyang humingi ng paumanhin at sinabing hindi niya sinasadyang mabangga ito. Ngunit hindi na kontento si Zero. Inutusan niya si Myunam na alisin ang kahon upang makita kung sino ang nangahas na bumangga sa kanya. Tumanggi siya. Nanginginig ang boses, habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Eksakto namang dumating si Minton. Galit nitong sinabihan si Zero na tigilan siya at humarang sa pagitan nilang dalawa. Dahil sa takot, kusang tumakbo si Myunam papunta kay Minton upang humingi ng proteksyon. Inilayo siya ni Minton sa gulo at pinrotektahan mula sa karagdagang kahihiyan. Kalaunan, sa loob ng klase, pinatayo siya upang ipakilala ang sarili bilang bagong estudyante. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita siya. Patuloy pa rin ang pagbubulungan at tawanan ng mga estudyante. Tahimik na pinapanood iyon ni Minton at halatang naaawa at naiinis para sa kanya. Pagsapit ng tanghalian, sinubukan ni Myunam na kumain ng mag-isa, ngunit muli na naman siyang pinalibutan ng mga estudyante. Sa pagkakataong ito, tinangka nilang tanggalin ang kahon sa kanyang ulo. Napasigaw siya at agad tumakas. Saka naupong mag-isa sa isang sulok. Dahan-dahang lumapit si Minton at umupo sa tabi niya. Suot pa rin ang kanyang helmet upang hindi niya maramdamang nag-iisa o naiiba siya. Isa yung tahimik na paraan ng pakikisa, ngunit malaking ginhawa iyon para kay Myunam. Nang mapansing hindi siya nakakain dahil sa pangbubuli, dinalhan siya ni Minton ng pagkain at tahimik silang nagsalo. Unti-unti niyang sinusubukang makuha ang tiwala nito. Hiniling niya kay Myunam na alisin ang kahon upang makita niya ang mukha nito. Ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang pangit siya, na 3 taon siyang nagkulong sa bahay dahil sa kanyang itsura, at napilitan lamang siyang pumasok dahil sa kanyang ama. Naniniwala siyang hindi siya magkakaroon ng kaibigan dahil sa kanyang mukha. Matapos magpasalamat sa pagkain, sinabi niyang hindi na siya babalik sa paaralan at nagsimulang umalis. Marahang pinigilan siya ni Minton at sinabing kailangan niyang bumalik. Sinabi nitong hihintayin siya kinabukasan dahil magkaibigan na sila ngayon. Nang marinig ni Myunam ang salitang magkaibigan, tila nanginig ang kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng sinabi niya, gusto pa rin itong manatili sa kanyang tabi. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng munting saya. Pagkaalis niya, hinarap ni Minton si Zero dahil sa pangbubuli kay Myunam. Nauwi iyon sa matindi at hindi mapigilang suntukan sa pagitan nilang dalawa. Nagkataon namang napadaan si Myunam at nakita silang nag-aaway dahil sa kanya. Sa oras ding iyon, naabisuhan ng pulisya tungkol sa gulong nangyayari sa paaralan at papunta na sila roon. Biglang hinawakan ni Zero ang kamay ni Myunam at mabilis siyang dinala sa isang tahimik na lugar kung saan walang makakakita sa kanila. Pasigaw siyang nagtanong kung bakit ito nakikipag-away sa kanyang kaibigan at kung bakit siya nito kinaladkad palayo. Walang babala, biglang lumapit si Zero at inalis ang kahon sa kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang mukha ni Myunam. Natigilan siya sa taglay nitong kagandahan. Ngunit hindi napansin ni Myunam ang reaksyon nito. Sa halip, bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng lalaking minsang tumanggi sa kanya at ang tawanan ng kanyang mga kaklase. Ang malulupit na salitang tumatak sa kanya bilang isang pangit na babae ay muling bumalik sa kanyang isip. Inakala niyang ganoon din ang magiging reaksyon ni Zero. Dahil sa matinding takot at masasakit na alaala, nawalan siya ng malay sa sobrang stress. Pagkagising niya, natagpuan niya ang sarili sa isang silid ng ospital. Wala na ang kahon. Biglang sumikip ang kanyang dibdib sa takot at nagsimula siyang sumigaw, hinihinging ibalik iyon. Nagmamadaling lumapit ang doktor upang pakalmahin siya habang nanginginig siya sa takot. Hindi kayang harapin ang mundo nang wala ang pananggalang na matagal niyang inasahan. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang ama habang humihingi ng tawad sa kanya. Sinabi nitong hindi na niya kailangang bumalik pa sa paaralan kailanman. Hindi nito kayang makita siyang magdusa ng ganoon. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagulat niya ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagluha, tumanggi siyang magtago. Sinabi niyang babalik siya sa paaralan. Hindi dahil pinipilit siya, kundi dahil gusto niyang harapin ang grupo at mabawi ang kanyang dignidad. Kinabukasan, mag-isang nakaupo si Zero habang malalim ang iniisip. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Myunam. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang kagandahan nito, dahilan upang hindi siya mapalagay at malito. Bigla namang lumitaw si Myunam sa harapan niya na nakasuot ng mask at maitim na salamin. Walang pag-aalinlangan siyang pinagalitan si Zero sa ginawa nito at sinampal ito ng malakas. Agad namang sumugod ang mga kaibigan ni Zero upang ipagtanggol siya, ngunit mabilis niya silang pinigilan. Mahinahon niyang sinabi kay Myunam na maaari siyang sampalin muli kung gusto nito at tiniyak na walang sinuman ang mangangahas na saktan siya. Nagulat si Myunam sa naging reaksyon nito at agad siyang umalis. Ngunit sinundan siya ni Zero at nakiusap na alisin niya ang mask at salamin dahil namimiss niyang makita ang
kanyang mukha. Galit siyang sinabihang lumayo ito, ngunit nagpumilit pa rin si Zero. Sa sandaling iyon, dumating si Minton. Mabilis niyang sinabi rito na si Zero ang nagtanggal ng kanyang kahon kahapon at sinusubukan naman ngayong alisin ang kanyang mask. Hindi na nagdalawang isip si Minton at muli niyang hinarap si Zero sa isang matinding suntukan. Marahas na nagbanggaan ang dalawa at muli na namang naging sentro ng atensyon. Agad na pumagitna si Munam at desperadong sinubukang pigilan sila. Pasigaw niyang tinanong kung bakit tila gusto nilang sirain ang kanyang buhay. Hindi pa ba sapat ang sakit na dinanas niya? Galit na hiniling ni Minton kay Zero na ipaliwanag kung bakit patuloy nitong ginugulo si Munam. Dahil sa halo-halong emosyon at pagkainis, muntik nang aminin ni Zero ang totoo na naaakit siya rito at gusto lamang niyang makita muli ang mga mata nito. Ngunit napigilan siya ng kanyang pride. Sa halip, itinanggi niya ang lahat at malupit na sinabing napakapangit ni Munam. Tumama sa kanya ang mga salitang iyon na parang matalim na kutsilyo. Sabay-sabay na bumalik ang lahat ng masasakit niyang alaala. Tuluyan siyang napaiyak at muli na namang nawalan ng malay dahil sa matinding emosyonal na sakit. Mabilis siyang binuhat ni Minton at maingat na inilayo. Nang gabing iyon, ikinulong ni Munam ang sarili sa kanyang silid. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang mga online friends at ikinuwento ang nangyari habang inuulit ang matagal na niyang paniniwala na wala siyang halaga at hindi siya kaaya-ayang tingnan. Walang tigil siyang umiyak at tumangging lumabas ng kanyang silid o bumalik sa paaralan. Hindi kayang baliwalain ni Minton ang kanyang pananahimik kaya nagtungo siya sa bahay nito upang kumustahin siya. Ngunit galit at labis na mapagprotekta ang kanyang ama. Sinisi nito si Minton sa lahat ng nangyari at binalaan siyang lumayo sa kanyang anak. Isinara nito ang pinto sa harapan niya. Gayunpaman, hindi sumuko si Minton. Kinabukasan, bumalik siyang muli at nalaman niyang hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Munam. Dahil alam niyang mahilig ito sa pagkain, iniwan niya sa labas ng pinto nito ang paborito nitong pagkain. Nang buksan iyon ni Munam, marahan siyang pumasok at sinabing may espesyal siyang dala. Ipinakita niya ang isang bagong gawang kahon na hugis pato, makulay at napaka-cute tingnan. Nang makita iyon ni Munam, muling lumiwanag ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw. Sinabi ni Minton na siya mismo ang gumawa nito para sa kanya at magsusuot pa raw siya ng kaparehong helmet na hugis pato upang hindi siya makaramdam ng pag-iisa. Ipinagdiwang nila ang simpleng sandaling iyon sa pamamagitan ng sabay na pagkain habang suot ang kanilang magkaparehong disenyo ng pato. Inamin ni Minton na labis niya itong namiss sa loob ng isang linggong hindi ito pumasok at nakiusap na bumalik siya sa paaralan. Nangangakong mananatili sa kanyang tabi sa lahat ng oras. Unti-unti, pumayag si Munam. Kinabukasan, isinakay siya ni Minton sa motorsiklo nito papunta sa paaralan. Samantala, nagsimulang pag-isipan ni Zero ang kanyang sarili. Napagtanto niyang hindi siya maaaring magpatuloy sa pananakit ng iba. Sinabi niyang madalas na ang kanyang mga kaibigan ang tunay na nagsisimula ng gulo at siya lamang ang nasisisi. Dahil sa pagkainis, siya mismo ang nagbabala sa kanila na tigilan na ang kanilang masamang asal. Nang makita ni Munam na muli na naman itong nagiging marahas, sinabi niyang kung talagang nais nitong magbago, kailangan itong tuluyang talikuran ang karahasan. Sinabi ni Zero na gagawin niya ang kahit ano, ngunit may isang kondisyon, nais niyang makita muli ang kanyang mukha kahit isang beses lang. Labis na yumanig sa damdamin ni Munam ang kahilingang iyon. Bumalik muli sa kanyang isip ang lahat ng alaala. Matagal siyang nanatiling tahimik. Hindi naintindihan ni Zero ang kanyang katahimikan at muntik na namang magalit. Ngunit bigla na lamang siyang humakbang pasulong at inalis ang kahon sa kanyang ulo sa harap ng lahat. Nanginginig ang kanyang mga mata habang sinasabi niyang sana ay kontento na ito ngayon. Biglang natahimik ang buong paligid. Sa sandaling iyon, hayagang inanunsyo ni Zero na aalis na siya sa grupo. Ipinahayag niyang hindi na siya magiging bully at humingi siya ng tawad sa lahat ng taong nasaktan niya. Kalaunan, nakita ni Minton si Munam na nakatayo nang wala ang kahon habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Natigilan siya. Tumakbo si Munam papunta sa kanyang mga bisig at umiiyak na sinabing nakita na ni Zero ang kanyang pangit na mukha. Mahigpit siyang niyakap ni Minton at sinabing magiging maayos din ang lahat. Ipinaalala niyang hindi siya nag-iisa at hindi niya ito iiwan kailanman. Nang ikwento ni Munam sa kanyang ama ang lahat ng nangyari, mabuti itong nakinig at saka ipinakita sa kanya ang isang nakakagulat na bagay. Kumakalat na pala online ang kanyang mga larawan at puno ng papuri ang mga komento. Marami ang nagsasabing cute siya at napaka-sweet tingnan. Sinabi ng kanyang ama na tumingin siya sa salamin at sabihin sa sariling maganda siya. Ipinaalala rin ito na ang tunay na nagpapaliwanag sa isang tao ay ang tiwala sa sarili. Nang gabing iyon, habang tahimik siyang nakaupo sa kanyang silid, may narinig siyang ingay malapit sa bintana. Kinabahan siya agad. Dahan-dahan siyang lumapit, iniisip na baka magnanakaw iyon. Ngunit nang bumukas ang bintana, si Zero pala iyon. Napasinghap siya sa gulat at agad na mapapasigaw sana. Ngunit marahang tinakpan ni Zero ang kanyang bibig upang hindi siya makagawa ng ingay. Mahina nitong ibinulong na siya lamang iyon. Pumunta siya roon upang makipag-usap. Sa wakas ay nakahanap si Zero ng tahimik na pagkakataon upang makausap siya ng silang dalawa lamang. Sinabi nitong matagal na siyang naghahanap ng pagkakataong makausap siya nang walang istorbo. Habang nakatayo sa harap ng kanyang bintana, mas mahina at mas mahinahon ang boses nito kaysa dati. Humingi siya ng tawad sa lahat, sa pagtanggal ng kahon sa kanyang ulo, sa pagtawag sa kanya na pangit, at sa lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya noon. Pagkatapos, sinabi niya ang katotohanang matagal niyang hindi maamin dahil sa kanyang pride. Hindi siya pangit. Sa katunayan, siya ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Nangako si Zero na hindi na niya hahayaang umiyak pa si Munam dahil sa kanya. At pagkatapos noon, umalis na siya. Nanatiling nakatayo si Munam, tila hindi pa rin maunawaan ang lahat ng nangyari. Dahan-dahan siyang humarap sa salamin. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang sarili hindi sa
pamamagitan ng takot kundi ng posibilidad, at nagulat siya sa kanyang nakita. Maganda siya. Isang maliit ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Unang beses niyang naramdaman iyon para sa sarili niya. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan nang wala ang kahon. Biglang natahimik ang buong hallway. Napatingin ang lahat ng estudyante sa kanya nang may pagkabigla at paghanga. Nang makita siya ni Minton, hindi nito maitago ang saya sa mukha. Sinabi nitong napakaganda niya habang marahang inilalagay ang kamay sa kanyang balikat habang magkasabay silang naglalakad sa paaralan. Pabiro pa nitong inayos ang kanyang buhok at naiinggit na pinagmamasdan sila ng mga tao sa paligid. Kalaunan, nagpasalamat si Myunam kay Minton dahil ipinagtanggol siya nito at pinrotektahan laban kay Zero. Habang nag-uusap sila, napansin nila ang isang napakapopular at napakagandang babae na napapalibutan ng kanyang mga kaibigan. Tinanong ni Myunam kung sino ito at nalaman niyang sikat ang babae sa paaralan dahil sa kanyang kagandahan. Ngunit kilala rin ito bilang mayabang at mailap. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Myunam na muli na namang nakikipag-away si Zero. Agad siyang nagmadaling puntahan ito at pinaalalahan ng nangako itong magbabago. Ipinaliwanag ni Zero na may ilang babaeng nagsasalita ng masama tungkol kay Myunam ng palihim at hindi niya iyon matiis. Hayagan pa niyang sinabi sa harap ng lahat na sinumang manakit kay Myunam ay magiging kaaway niya. Nainis si Myunam at sinabing ayaw niya ng gulo. Gusto niya lamang ng tahimik at payapang buhay. Tiningnan siya ni Zero at sinabing mas lalo siyang gumaganda kapag galit. Nang subukan niyang umalis, hinawakan ni Zero ang kanyang kamay at sinabing hindi niya hahayaang mapasakamay siya ng iba. Mabilis niyang binawi ang kamay niya, halatang naiirita. Di nagtagal, direktang hinarap ni Minton si Zero. Tinanong niya ito kung ano ba talaga ang gusto nito kay Myunam. Inamin ni Zero na noong una ay binubuli lamang niya ito. Ngunit ngayon ay mahalaga na siya sa kanya at hindi siya basta atras. Mahinahon namang sumagot si Minton na siya rin ay may malasakit kay Myunam. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa habang tahimik silang nagpapaligsahan. Kapwa determinadong patunayan na sila ang mas nararapat para kay Myunam. Kinaumagahan, arehong dumating sina Minton at Zero sa bahay nila upang ihatid siya sa paaralan. Binuksan ng kanyang ama ang pinto at tiningnan silang mabuti na may halong pagdududa. Kapwa nila ipinipilit na sila ang dapat maghatid kay Myunam. Maging ang kanyang ama ay nag-alok na siya na lamang ang magmaneho para sa anak. Nang mapagtanto ni Zero na maaaring hindi siya ang piliin, siya na mismo ang unang umalis. Sa huli, si Minton ang naghatid kay Myunam sakay ng motorsiklo nito. Pagdating nila sa paaralan, nagsimula agad ang bulungan ng mga estudyante na tila magkasintahan na raw sila. Sa loob ng klase, inanunsyo ng guro ang nalalapit na school trip at sinabing kailangan ng pirma ng mga magulang sa permission form. Masayang nagtilian ang mga estudyante sa excitement. Pagkatapos ng klase, muli siyang inihatid ni Minton pauwi at nangakong dadalhin siya kahit saan niya gustuhin anumang oras. Nakaramdam si Myunam ng init at pag-aaruga. Bigla namang dumating ang kanyang kapatid at pabirong tinukso silang dalawa. Kalaunan, may sinabi itong nakakagulat kay Myunam. Madalas daw bantayan ni Zero ang kanilang bahay at palaging dumadating si Minton upang sunduin siya. Nagbiro pa ito na mukhang dalawang malalakas na lalaki ang sabay na umiibig sa kanya. Napatawan na lamang si Myunam at sinabing tigilan na siya sa pang-aasar. Nang gabing iyon, pagpasok niya sa kanyang silid, nagulat siya nang makita si Zero sa loob. Napasinghal siya at nagbantang tatawag ng tao. Ngunit parang walang pakialam si Zero habang komportabling nakahiga sa kanyang kama at hinahamon siyang gawing iyon. Nang kumatok ang kanyang kapatid sa pinto, mabilis na nagtago si Zero sa ilalim ng kumot habang kunwaring natutulog si Myunam. Nagduda ang kanyang kapatid at agad hinila ang kumot at tumambad si Zero sa harapan nito. Napuno ng pagkabigla ang buong silid. Mabilis na nagpaliwanag si Myunam na isa lamang iyong hindi pagkakaintindihan. Mahinahon namang sinabi ni Zero na may isa lamang siyang gustong itanong. Ano raw ba talaga ang tingin niya kay Minton? Sa sobrang inis, agad siyang pinalayas ni Myunam palabas ng kanyang silid. Kinabukasan, habang nasa school trip sila, umupo si Minton sa tabi niya at sinabing napapasaya siya nito ng husto. Mula nang dumating si Myunam sa kanyang buhay, parang mas luminaw at gumaan ang lahat. Hiniling niya rito na ipikit ang mga mata. At nang gawin iyon ni Myunam, marahan niyang hinalikan ang kamay nito. Bigla siyang namula at nahiya. Agad na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Mahiyain namang tinanong ni Minton kung maaari bang maging higit pa sila sa magkaibigan. Hindi agad makasagot si Myunam, kaya sinabi ni Minton na huwag siyang magmadali. Hindi naman daw nagbabago ang damdamin sa isang gabi lamang. Kalaunan, pumayag siya at opisyal na silang naging magkasintahan habang magkasalo sa almusal. Habang kumakain sila, biglang dumating si Zero. Malamig siyang sinabihan ni Myunam na mas mabuting pagtuunan na lamang nito ng pansin ang kanyang fiancé. Nagulat si Zero at tinanong kung paano niya nalaman iyon. Sumagot si Myunam na alam iyon ng buong paaralan. Biglang tumayo si Zero sa harap ng lahat at hayagang ipinahayag na hindi niya mahal ang kanyang fiancé at hindi niya ito papakasalan kailanman. Sa mismong sandaling iyon, tinapos niya ang kanilang engagement. Napahiya ang fiancé at pilit iniligtas ang kanyang dignidad sa pagsasabing hindi rin naman niya ito minahal. Kalaunan, nang makitang magkasama sina Zero at Myunam, nagkaroon ng maling akala si Minton at agad nitong sinuntok si Zero. Dahil sa biglaang gulo, hindi kinaya ni Myunam ang emosyon at muli siyang nawalan ng malay. Mabilis siyang binuhat ni Minton at dinala sa ospital. Nang magising siya kinabukasan, nadatnan niyang nakaupo si Minton sa tabi ng kanyang kama. Ang unang ginawa niya nang makita ito ay humingi ng tawad. Ipinaliwanag niyang hindi nito dapat maling intindihin ang nakita at ikinuwento niya ang totoong nangyari sa pagitan nila ni Zero. Pagkaintindi ni Minton sa lahat, agad lumiwanag ang mukha nito na parang batang tuwang-tuwa. Ibig sabihin, mahal mo ako? Kinakabahan nitong tanong. Mahiyain siyang tumango at sinabing oo. Halos mapatalon si Minton sa sobrang saya habang natatawa at hindi maitago ang excitement. Pagkatapos, naging seryoso ito at nakiusap na mangako siyang susubukan niyang lumayo kay Zero. Pumayag si Myunam at ibinigay
ang kanyang salita. Pag-uwi ni Myeonam sa bahay, nakita ng kanyang ama ang mga larawan nila ni Zero na kumakalat sa social media. Nainis ito at galit siyang tinawag. Sinabi ng kanyang ama na mas marami sana siyang mas mabubuting mapipili kaysa sa dating leader ng gang na minsang nanakit sa kanya. Muli niyang ipinaliwanag na isa lamang iyong hindi pagkakaintindihan, ngunit nasaktan pa rin siya sa masasakit na salita ng kanyang ama, kaya tahimik na lamang siyang umalis. Kinabukasan sa paaralan, muling kumalat ang mga bulungan dahil sa mga larawan. Maraming estudyante ang nagsalita ng masama tungkol sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, pinilit niyang huwag magpaapekto. Si Minton naman ay hindi nakatiis na marinig ang mga pang-iinsulto sa kanya. Hinarap niya ang mga estudyante at binala ang tigilan na ang paninira. Kalaunan, ipinatawag ng isang guro sina Zero at Myeonam upang kausapin sila. Mukhang dismayado ang guro habang sinasabing mas mataas ang inaasahan nito kay Myeonam. Humingi siya ng tawad at nangakong lalayuan na niya ng tuluyan si Zero. Sinundan siya ni Zero pagkatapos noon at hinawakan ang kanyang kamay. Nakikiusap na pakinggan siya. Galit siyang sinabihan ni Myeonam na lumayo na sa kanyang buhay dahil puro gulo lamang ang naidudulot nito sa kanya. Iniwan niya si Zero at bumalik kina Minton at sa kanyang mga kaibigan. Bigla namang iminungkahi ng mga ito na sumali siya sa nalalapit na beauty competition sa paaralan. Noong una ay nabigla siya, ngunit nang paulit-ulit siyang hikayatin at suportahan ng mga ito, pumayag din siya kalaunan. Ang magiging laban ay sa pagitan ng kanyang grupo at ng grupo ni Vivian, ang sikat na babae sa paaralan at dating fiancé ni Zero. Nagsimula nang maghanda ang magkabilang grupo. Nakasuot ng dilaw ang grupo ni Myeonam habang kulay pink naman ang kay Vivian. Tudo ensayo sila para sa iba't ibang kompetisyon, kabilang na ang swimming. Masiglang sinusuportahan ni Myeonam si Minton, habang si Vivian naman ay todo cheer kay Zero. Ipinapaalala sa lahat na mahusay itong manlalangoy. Pagkatapos ng practice, pinigilan ni Zero si Myeonam at muli itong humingi ng tawad. Ipinaliwanag niyang nagkaroon lamang sila ni Vivian ng engagement dahil sa kagustuhan ng kanilang pamilya at wala talaga silang nararamdaman para sa isa't isa. Pagkatapos, diretsahan niya itong tinanong kung mahal ba talaga niya si Minton. Nag-atubili si Myeonam bago amining hindi pa siya lubos na sigurado, ngunit pinahahalagahan niya kung gaano siya inaalagaan ni Minton. May kumpiyansang sinabi ni Zero na baka pilit lamang niyang itinatanggi ang tunay niyang nararamdaman para rito. Tinawag niya itong baliw. Ngunit bago pa ito makapagsalita muli, tumunog ang kanyang cellphone. Si Minton iyon. Napangiti siya at agad na umalis habang malinaw na sinasabing gusto niyang kasama si Minton. Dumating ang araw ng kompetisyon. Punong-puno ng excitement ang buong paaralan. Siguradong sigurado si Vivian na mananalo ang kanyang grupo, ngunit ikinagulat ng lahat ng ang grupo ni Myeonam ang nakakuha ng unang pwesto. Lalong nagulat at nainis si Vivian. Masayang ipinagdiwang ni Myeonam ang kanilang tagumpay kasama si Minton at ang kanyang pamilya. Samantala, lalo lamang lumalim ang inggit ni Vivian at sinisi niya si Myeonam sa lahat. Kinabukasan, hinanap ni Myeonam si Zero, ngunit hindi niya ito makita. Sa halip, si Vivian ang nakasalubong niya at malamig nitong sinabi na nasa swimming pool si Zero. Nang pumunta roon si Myeonam, bigla siyang pinalibutan ni Vivian at ng mga kaibigan nito. Walang babala. Sinalakay siya ng mga ito habang inaakusahan siyang inaagaw si Zero. Bigla nila siyang itinulak sa pool. Nagpumigla siyang lumangoy habang sumisigaw ng tulong, ngunit tinawanan lamang siya ng mga ito habang nire-record ang kanyang paghihirap. Matapos siyang hilahin palabas ng tubig, ipinagpatuloy pa nila ang pananakit sa kanya at binalaang lumayo kay Zero. Pagkaalis ng mga ito, puno ng pasa ang kanyang mukha at nanginginig ang buong katawan niya. Narinig ni Minton ang kanyang pag-iyak at agad siyang pinuntahan. Pasigaw na pinagsabihan si Vivian at binalaang tigilan na siya. Hinubad niya ang kanyang jacket at ibinalot iyon kay Myeonam upang hindi siya ginawin. Ngunit dahil sa sobrang hiya at emosyon, tahimik siyang lumayo ng mag-isa. Napadpad siya sa isang abandonadong sulok na puno ng lumang gamit at isang maalikabok na salamin. Nang makita niya ang sariling refleksyon, tumambad ang mga pasa sa kanyang mukha. Biglang bumalik ang lahat ng masasakit niyang alaala, ang tawanan, mga pang-iinsulto at kahihiyan. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Sa tabi niya ay may nakita siyang paper bag at dahan-dahan niya itong inilagay muli sa kanyang ulo, bumabalik sa pananggalang na dati niyang pinagtataguan. Nakita siya ni Zero na mag-isang nakaupo at tahimik na lumapit. Marahan nitong inalis ang paper bag at nakita siyang umiiyak habang puno ng pasa ang kanyang mukha. Biglang dumilim ang ekspresyon nito sa galit. Tinanong siya ni Zero kung sino ang may gawa nito, ngunit hindi siya makasagot. Sa halip, tuluyan siyang bumagsak sa pag-iyak at sinabing akala niya ay magiging maganda at puno ng pag-asa ang mundo sa labas. Ngunit naging malupit at nakakatakot lamang pala ito. Sinabi niyang gusto na lamang niyang bumalik sa kanyang silid habang buhay at hindi na muling lumabas. Mariing sinabi ni Zero na hindi siya maaaring magtago habang buhay sa mundo. Kailangan niya itong harapin. Nangako itong mananatili sa kanyang tabi at poprotektahan siya. Hinawakan niya ang kamay ni Myeonam at ligtas itong inihatid pa uwi. Nang makita ni Minton na magkasama silang dumating, agad na sumilay ang selos sa kanyang mukha. Magalang namang umalis si Zero. Tinanong ni Minton kung saan siya nanggaling at bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag nito. Sinabi ni Myeonam na ayos lamang siya, ngunit hinarap niya rin si Minton tungkol sa isang bagay. Sinabi niyang hindi niya nagustuhan kung gaano ito naging marahas kanina at naayaw niya sa karahasan. Ipinaliwanag ni Minton na ginawa lamang niya yon dahil hindi niya kayang makitang nasasaktan siya. Sinabi ni Myeonam na ayaw niya ng pagmamahal na nakabase sa galit. Taos-pusong humingi ng tawad si Minton at pinatawad naman niya ito. Kinabukasan sa paaralan, nalaman ni Zero ang ginawa ni Vivian. Galit na galit si Zero kaya agad niyang hinarap si Vivian sa harap ng lahat at ipinakita ang mga video na ni-record nito. Hayagan niya itong pinahiya dahil sa ginawang pagpapahiya kay Myeonam at binalaan na lumampas na ito sa hangganan. Sinabi pa niyang maswerte si Vivian at babae ito dahil kung lalaki raw ito,
nito, hindi siya magpipigil manakit. Sinubukan pang ipagtanggol ni Vivian ang sarili, ngunit nakita na ng buong paaralan ang katotohanan. Napasigaw siya kay Zero habang tuluyang nadudurog ang kanyang pride. Sinabi niyang ginawa lamang niya ang lahat ng iyon dahil mahal niya ito. Paano raw siya nito nagawang iwan para sa isang pangit na babae? Malamig siyang tiningnan ni Zero at sinabing si Vivian ang tunay na pangit, lalo na matapos ang ginawa nito. Sinabi rin niyang kasuklam-suklam na ito sa kanyang paningin. Pagkatapos noon, umalis siya nang hindi man lang lumilingon. Kasabay nito, napansin ni Munam ang isang kakaibang estudyante na palaging nakatingin sa kanya mula sa malayo. Tahimik lamang itong nagmamasid, dahilan upang hindi siya mapalagay. Napansin din ito ni Zero kaya nanatili itong malapit sa kanya, tahimik ngunit mapagprotekta. Kalaunan, habang palabas sila ng parking area, biglang may sasakyang mabilis na rumagasa papunta kay Munam. Mabilis na kumilos si Zero at nahila siya palayo sa tamang oras. Sa sobrang galit at takot, agad niyang sinugod ang driver at pinagsusuntok ito. Nagpanik si Munam at agad siyang pinigilan, pinapaalalang ayaw niya sa karahasan. Pagkatapos noon, marahan niyang nilinis ang maliit na sugat sa kamay ni Zero. Bahagya itong napangiti, masaya nakikitang may malasakit siya rito. Doon unang nagbukas ng damdamin si Zero sa kanya. Ikinuwento nitong noong bata pa siya, nasaksihan niyang mamatay ang kanyang kuya sa isang aksidente sa sasakyan sa mismong harapan niya. Wala siyang nagawa upang iligtas ito. Mula noon, naging panangga niya ang galit laban sa mundo. Tahimik na nakinig si Munam at sinabing, naniniwala siyang hindi naman talaga masamang tao si Zero. Alam daw niyang mabait ito sa kaibuturan ng puso nito. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng araw sa magaang kwentuhan at biruan at tila mas naging magaan ang tensyon sa pagitan nila. Pag-uwi ni Munam, nadatnan niyang naghihintay na naman si Minton sa kanilang bahay. Tinanong siya nito kung saan siya galing at muli nitong pinasama si Zero sa paningin ng kanyang ama. Sinasabing mapanganib itong tao. Nainis si Munam kaya dumiretso na lamang siya sa kanyang silid. Kinabukasan, nagkasama sila ni Minton. Halatang kinakabahan ito habang diretsahan siyang tinatanong tungkol sa tunay niyang nararamdaman para rito. Noong una ay pabiro niyang iniiwasan ang tanong, ngunit marahan pa rin siyang kinulit ni Minton. Kalaunan, inamin niyang hindi niya pa talaga malinaw na maintindihan ang sarili niyang damdamin. Napabuntong hininga si Minton at sinabing bibigyan siya ng oras, ngunit sa kaibuturan nito, alam niyang hindi tuluyang mawawala si Zero sa isip ni Munam. Tahimik nilang tinapos ang araw. Nang gabing iyon, muli niyang nadatnan si Zero sa loob ng kanyang silid. Nagulat siya at tinanong kung ano na naman ang ginagawa nito roon. Kaswal lamang siyang tinanong ni Zero kung saan siya nagpunta buong araw. Tapat naman niyang sinabing kasama niya si Minton. Tahimik lamang itong tumango at sinabing nalaman na nito ang kailangan nitong malaman bago tuluyang umalis. Kinabukasan, lumapit kay Munam ang misteryosong lalaking matagal nang nagmamasid sa kanya. Agad namang sumingit si Zero ng agresibo, handang makipag-away, ngunit pinigilan siya ni Munam. Nagpakilala ang lalaki at nagsiwalat ng isang nakakagulat na katotohanan. Dati rin pala siyang estudyante sa dati niyang paaralan. Naroon siya noong ipinagtapat ni Munam ang kanyang nararamdaman maraming taon na ang nakalipas. Humingi ito ng tawad dahil tinawag din siyang pangit noon. Pagkatapos, sinabi nito ang buong katotohanan. Si Minton pala ang lalaking pinagtapatan niya noon. Ito ang taong tumanggi sa kanya at hinayaang mangyari ang lahat ng pambubuli noon. Parang muling gumuho ang mundo ni Munam. Tahimik lamang siyang inihatid ni Zero pauwi habang paulit-ulit niyang tinatawagan si Minton, ngunit hindi ito sumasagot. Kalaunan, tumawag din si Minton ng tila masaya at walang kamalay-malay sa nalaman niya. Hiniling ni Munam na magkita sila kinabukasan upang mag-usap. Kinabukasan, masayang dumating si Minton. Iniisip na aamin na ito ng pagmamahal sa kanya, ngunit sa halip, sinabi ni Munam na alam na niya ang lahat. Sinabi niyang sinira nito ang kanyang buhay noon. Minahal niya ito, ngunit malupit siyang tinanggihan. Direkta niyang tinanong kung bakit nito ginawa iyon. Inamin ni Minton na matagal na siyang kinakain ng konsensya. Sinabi nitong nagkamali siya noon at kalaunan ay nakipagtulungan pa sa ama ni Munam upang magkaroon ng pagkakataong mapalapit muli sa kanya at maitama ang mga nasira niya. Mas lalo lamang nasaktan si Munam sa pag-amin na iyon. Pakiramdam ni Munam ay pinagtaksilan siya ng dalawa. Galit niyang hinarap ang kanyang ama. Inamin nito na ang gusto lamang niya ay mapalabas muli siya ng silid at muling mabuhay ng normal. Lahat ng ginawa niya ay dahil sa takot at pagmamahal bilang ama. Ngunit para kay Munam, tila manipulasyon ang lahat kaya tumakbo siyang umiiyak papunta sa tabing dagat. Doon siya natagpuan ni Zero, mag-isang nakaupo sa tabi ng dagat. Pinakusahan niya itong kasabwat din sa plano. Marahan siyang sinabihan ni Zero na wala siyang alam tungkol doon. Ipinaliwanag niyang tunay siyang mahal ng kanyang ama at malamang ay kumilos lamang si Minton dahil sa konsensya, hindi dahil sa kalupitan. Sinabi rin itong kailangan na niyang tigilan ang pagtakas sa sakit at harapin ito ng may tapang. Unti-unti, kumalma si Munam. Pagbalik nila sa bahay, nadatnan sila ni Minton na magkasama at agad na naman itong nakipagsuntukan kay Zero. Pasigaw silang pinatigil ni Munam. Tinanong siya ni Minton kung mas pinagkakatiwalaan ba niya si Zero kaysa rito. Tapat siyang sumagot, "At least, hindi siya nagsinungaling sa akin." Bigla namang may dalawang lalaking nakamotorsiklo ang sumugod sa kanila at tinangkang saktan si Munam gamit ang asido. Agad siyang pinrotektahan ni Zero gamit ang sariling katawan at siya ang nasugatan. Hinabol naman ni Minton ang mga umatake, ngunit nabangga siya ng sasakyan at malubhang nasaktan. Agad na dinala sa ospital ang tatlo. Maliit lamang ang sugat ni Munam sa kanyang braso, ngunit mabigat ang kanyang kalooban. Una niyang pinuntahan si Minton at sinabing pinapatawad na niya ito. Samantala, hinarap naman ni Zero si Vivian. Matapos niyang mapagtantong ito ang nasa likod ng pag-atake. Mahigpit niya itong binalaan na kapag muli nitong
nilapitan si Myunam, hindi na niya ito mapapatawad. Kalaunan, pinuntahan ni Myunam si Zero sa silid nito sa ospital. Nagpasalamat siya rito dahil palagi siyang pinoprotektahan at tinutulungan siyang maging mas matatag. Pagkatapos, sa nanginginig ngunit matapang na tinig, inamin niyang mahal niya ito. Tinanong niya kung mahal din ba siya nito. Ngunit umiwas si Zero sa direktang pagsagot at nagpanggap na natutulog, dahilan upang malito at mainis siya. Bumalik siya upang kumustahin si Minton, na muling humingi ng taus-pusong tawad. Inamin nitong tunay siyang mahalaga rito, ngunit rerespetuhin nito ang anumang desisyon niya. Kinabukasan sa paaralan, naging malamig si Zero at iniiwasan siya. Labis iyong nakasakit kay Myunam. Pagkatapos, gumawa si Minton ng isang malaking pampublikong pagtatapat sa harap ng buong paaralan at hayagang ipinahayag ang pagmamahal nito para sa kanya. Marahan niya itong tinanggihan at sinabing mas mabuting manatili silang magkaibigan. Tinanggap iyon ni Minton nang may dignidad. Niyakap siya nito at sinabing ang pinakamahalaga ay ang kaligayahan niya. Sa wakas, lumapit si Zero. Sa harap ng lahat, inamin nitong minahal siya mula pa noong unang beses niya itong makita. Inamin din niyang naging malamig siya dahil lamang sa kanyang pride. Napangiti si Myunam at sinabing tatanggapin niya ito. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan nitong mangakong tuluyan ng iiwan ng karahasan habang buhay. Walang pag-aalinlangang pumayag si Zero. Nagpalakpakan ng buong paaralan habang opisyal na silang naging magkasintahan. Mula sa malayo, tahimik silang pinanood ni Minton. Mabigat man ang kanyang puso, sapat na ang kanyang pagkamature upang hayaan siyang maging masaya. Pagkatapos humupa ng lahat, nilapitan ni Ozon si Minton at sinabing huwag itong malungkot. Muli niya itong biniruan gaya ng dati upang gumaan ang pakiramdam nito. Tahimik ding nagsisimulang mabuo ang isang banayad na koneksyon sa pagitan ni Minton at ng kaibigan niyang si Ozon, isang maliit na side story na unti-unting namumukadkad. Halatang may paghanga si Ozon kay Minton at tinutulungan pa itong dahan-dahang makamove on. Samantala, magkahawak kamay namang naglalakad pa uwi sina Myunam at Zero. Nag-ipon ng lakas ng loob si Myunam at sinabi sa kanyang ama na opisyal na silang magkarelasyon ni Zero. Halos himatayin sa gulat ang kanyang ama. Tiningnan nito si Zero na parang katapusan na ng mundo at tinanong si Myunam kung wala na ba talaga siyang ibang taong maaaring mahalin. Dramatiko pa nitong sinubukang paghiwalayin ang magkahawak nilang kamay. Ngunit nanindigan si Myunam at sinabing mahal niya si Zero at hindi niya ito iiwan. Sa huli, napilitan ding pumayag ang kanyang ama. Ngunit may mahigpit na kondisyon. Bawal lumabas ng walang pahintulot. Bawal umuwi ng gabi. At sa tuwing lalabas sila, kailangan laging kasama ang kanyang kapatid bilang bantay. Pumayag na lamang silang dalawa upang mapanatili ang kapayapaan. Kinabukasan, inilabas ni Zero si Myunam. Masaya silang nagtawanan, kumuha ng napakaraming larawan, at sinubukang sulitin ang oras nilang magkasama habang awkward namang sumusunod sa kanila ang kanyang kapatid saan man sila magpunta. Sa isang pagkakataon, inaya ni Myunam palayo ang kanyang kapatid upang gambalain ito sandali, kaya naiwan mag-isa si Zero. Bigla namang lumitaw ang dati nitong mga kagrupo sa gang. Galit ang mga ito dahil iniwan ni Zero ang grupo at tinalikuran ng karahasan. Alam nilang nangako ito kay Myunam na hindi na muling makikipag-away, kaya nagsimula nila itong bugbugin. Ngunit tumanggi si Zero na lumaban pabalik. Tahimik na tinanggap ni Zero ang bawat suntok. Nang bumalik si Myunam at makita ang duguan nitong mukha, agad siyang nagpanik. Ipinaliwanag ni Zero na tinupad lamang niya ang pangako nito at hindi siya lumaban pabalik. Lumambot ang puso ni Myunam at nakaramdam siya ng paghanga rito. Ngunit kalaunan, nang mabaluktot ng mga chismis ang totoong nangyari, nagkaroon siya ng maling akala at inakusahan si Zero na sinira nito ang pangako nito. Nasaktan at nadala ng emosyon, sinampal niya ito at tinawag na sinungaling. Habang umiiyak, tinapos niya ang kanilang relasyon at iniwan ito. Narinig ni Minton ang lahat. Hinarap niya si Zero at tinanong kung bakit hindi nito sinabi ang totoo, na lumaban lamang ito dahil wala na itong ibang pagpipilian. Tahimik na sumagot si Zero na hindi niya kayang mawala si Myunam dahil totoong mahal niya ito. Kalaunan, sinabi ng kapatid ni Myunam ang buong katotohanan sa kanya. Ipinaliwanag nitong lumaban lamang si Zero upang protektahan siya at muling umatake ang gang. Napilitan lamang itong ipagtanggol sila. Nang mapagtanto ni Myunam ang kanyang pagkakamali, nilamon siya ng matinding guilt. Kinabukasan, pumunta siya sa tahimik na lugar kung saan madalas maupong mag-isa si Zero. Natagpuan niya ito roon. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya palapit dito at humingi ng tawad habang malayang pumapatak ang kanyang mga luha. Sinabi niyang mahal niya ito at hindi na niya gustong muling mawala sa tabi nito. Marahan ding humingi ng tawad si Zero para sa lahat ng pagkakataong nasaktan siya nito, natakot o nabigo. Nagkaayos silang muli, mas matatag kaysa dati. Kinabukasan naman ay kaarawan ni Myunam. Naghanda ang kanyang pamilya at mga kaibigan ng isang napakagandang selebrasyon sa kanilang bahay. Tiningnan niya ang lahat ng taong naroon, ang kanyang ama, kapatid, sina Minton, Ozon at Zero, at taus-puso silang pinasalamatan dahil naging bahagi sila ng kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman na mahal siya at may tiwala na siya sa sarili. Nang gabing iyon, inihatid naman ni Minton si Ozon pauwi. Sa ilalim ng tahimik na ilaw ng mga poste sa kalsada, nagtapat si Minton ng kanyang nararamdaman para rito. Sa pagkakataong iyon, hindi na umiwas si Ozon sa tanong. Mahiyain itong ngumiti at tinanggap ang kanyang nararamdaman. Doon nagsimulang mamukadkad ang sarili nilang kwento ng pag-ibig, banayad at malaya sa sakit. At dito nagtatapos ang unang kabanata ng paglalakbay ni Myunam. Hindi na bilang isang taong nagtatago sa likod ng kahon, kundi bilang isang babaeng buong tapang nang tinatanggap ang sarili, napapaligiran ng mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. At dito nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Phoenix Vlog from Taiwan, kay Homer Endriga, at kay Padre Kel Kevs. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.